calling the attention of our number one senador, which is si Robin Hood Padilla, na kung pwede lang naman ha, na maghingi ka ng sorry, pasensya, dispensa, tawad sa mga kaawa-awang biktima di umano ni appointed son of God and the owner of the universe na si Pastor Apollo Kibuloy. Pakibawi ng sinabi mo. Yun lang naman yung akin, pakibawi yung sinabi mo na dinidikdikan mo dito na ang may kasalanan pa dito is yung mga biktima at hindi yung akusado. Baka lang naman ha, narinig mo naman ata yung statement nila tapos hindi pa nagsalita itong si Kibuloy, hindi umattend kahit 2 beses nang pinadalhan ng imbitasyon. Baka lang naman gusto mong mag-sorry at bawiin tong sinabi mo. Ha, baka lang naman. Ito kasi guys yung sinabi niya ha. Panoodin natin sa mga pinanganak kahapon or mga, nakalimutan yung eksenang ganap. Ito yung sinabi ni Robin Hood Padilla kasi kinakampihan niya pa itong si appointed son of God and the owner of the universe na si Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan mo, nakakainis. Senador ka. Tapos meron kang pinapanigan. Anyway, panoodin natin to guys. I-refer yan sa committee, siyempre magpa-participate tayo. Kailangan natin imbestigahan yung mga witness. Kung sila ba yung nagsasabi ng totoo. Kasi dito, ang tagal naman ninyong nanonood na rin ng hearing dito. Kukunti ang witness na nagsasabi ng totoo dito. Ang hirap na rin maniwala dito eh. Magsasabi ng statement ngayon, kinabukasan, iba na yung statement. Ang hirap din eh. Pag nag-hearing, sir, sa January, tapos iniharap niya, kayo mismo... Siyempre. Oo. Kailangan kong yun. Kailangan kong mag-participate doon. Tingnan ko kung saan galing yung witness na yan. Salamat po. See? Ikaw na din mismo nagsabi. Coming from the horse's mouth na magpa-participate ka. Abay, bakit absent ka kanina? Anyari? Wala ka din palang word of honor? Kaloka to. Narinig nyo naman guys ha? Narinig nyo naman. Coming from the horse's mouth, magpa-participate daw siya. See? Hindi ka na nga katalinuhan, wala ka pang word of honor. Wala ka na nga dyang kwenta sa Senado. Abay, kahit pag-attend dito, para naman ma-witness mo, para maimbestigahan mo ang mga di umano'y biktima, pero bakit hindi ka umattend? Diba? Asan yung isang salita mo? Dapat yung word of honor, pinapahalagahan yan. Nagalit na naman ako. Anyway, ang akin lang dito is bawiin mo yung sinabi mo or humingi ka ng sorry, pasensya. At tatanungin din kita, ano yung masasabi mo na hindi umattend itong si appointed son of God, Pastor Apollo Kibuloy, doon sa hearing? Ano yung masasabi mo? And ngayon guys, pinadalahan na ho ng Senate panel ng subpoena itong si Kibuloy dahil umiwas. Hindi niya sinipot, hindi nagpakita sa hearing, hindi niya hinarap ang mga akusasyon at aligasyon laban sa kanya. Parang napaghalata ang guilty ah. Ako'y nagtatanong lamang kasi if totoong wala namang kasalanan ng tao, bakit matatakot? Kagaya ng sa ICC, 'di ba? Kung totoong walang kasalanan, bakit ka bumoboses Bato de la Rosa? 'Di ba? Kasi guys, ang daming reklamo na natatanggap ng KOJC. Hindi ka pa ba dyan nagigising, Robin? Human trafficking, large scale, under the religious organization. Ginagamit ang pangalan ng Diyos para sa walang hiyang kademonyuhan at mga puro pansariling pang-interest lamang. Napanood mo yung kwento ng babae kanina? Yung kwento ng lalaki kanina? Yung kwento ng 2 Ukrainian? Napanood mo? Lalo na dito kay alias Amanda. Napanood mo? Kung paano siya binaboy. At yung ibang pastoral.
Napanood mo yan? Hindi. Panoodin mo. Absent ka sa hearing eh. Nagmamagaling ka, di ba? Piling matalino eh. Tapos guys, ito pa yung malala dito. Yung babae na yun kanina, di ba? Ginahasa na nga kasi according sa kanyang statement, we do not know if totoo man to or hindi kasi si Kibuloy hindi umattend. So, paano niya papatunayan ng kanyang sarili na inosente siya? Anyway, itong babaeng kanina, yon si Amanda. So, short recap, inalay niya yung sarili niya bilang sakripisyo sa kaisa-isang anak ng Diyos. And hindi ka pwedeng kumisyon kung ano yung gagawin sa'yo sa loob. Kasi nga, minsan mo na lang makasama, once in a lifetime, yung kaisa-isang anak ng Diyos. Diba? So, kung ano man yung gawin sa'yo, yun ay utos daw ng Panginoon. Eh, yun na nga. Ginahasa na itong si ating girl. Nung natauhan itong babaeng to, kasi minor de edad, 17 or 14 anyos siya. I don't think, we do not know. Hindi ko alam kung ano yung exact na edad niya. Pero sa pagkakaalam ko, ang din niya sinabi, minor de edad siya during that time. Minor de edad, pero nung nagkaisip na, bumoses siya. Nagsalita. Alam mo kung ano yung sinabi ni Kibuloy? Pinagbantaan siya. Pinagbantaan yung buhay niya. Panood ko sa'yo, Robin, baka gusto mo lang naman makita. Baka gusto mo lang naman makita. Mag-iingat kayo ngayon. Kayo yung nasa Facebook, nasa internet, nasira ng sira sa aking pangalan. Hindi ko na kayo papayagan. Sino man kayong grupo kayo, hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin. Sige pa, pasimula na tayo. Gera ang gusto nyo, gera tayo. Spiritual battle gusto nyo, ganun ang gusto nyo, hindi nyo gusto ng kabutihan, niloloko pa ninyo. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo, tapos nag-take advantage kayo, mga pobre kayo, mga prostitute kayo. See? As a appointed son of God, tama bang pagsabihan mo yung kapwa mo na prostitute kayo? Ha? Tama ba yun? Di ba anong sabi? Mahalin mo ang iyong kaaway. Ay, bakit itong si Kibuloy ganyan? Yung pinagsasabi ng bunganga, meron pang death threat na meron pang threat sa kanila. Hindi mo ba alam, Robin, kung ano yung nangyaring trauma sa kanilang sarili? Na up to this moment, hindi pa din sila nakaka-move on dahil napaka malaking trauma ho ang nangyari sa kanila. Tapos sasabihin mo lang sa amin na dapat mas pa-imbestigahan yung mga biktimang yan, yung mga nagsasalitang yan, kasi hindi natin alam kung totoo man yan or hindi. Di ba dapat yung iniimbestigahan dito, yung akusado, kung totoong ginawa niya man to or hindi? Ngayon mo sabihin sa amin, ngayon mo ipagtanggol itong si Kibuloy, na hindi umattend sa first hearing, first ba, ng Senado, sa Senate. Ano siya? Above the law? Ha? Above the law? Robin, ano na? Salita ka. Magsalita ka. May anak ka naman din ata. May asawa ka. May anak kang babae. May nanay kang babae. Diba? Kahit naman ata sino. Pag malaman yung ganun, sasakit yung loob. Nakinig mo din yung statement ng isang lalaki na pinaglililim mo sila. Nung gusto na nilang makawala, pero hindi sila makawala, ang ginawa, pinagpupupukpok ang ulo nila. Kasi yun yung utos hanggang sa dumugo. Pati yung kamay nila. Hindi ka ba naawa? Ha? Utol kong hudlong. May awa ka ba? Yun yung tanong. Number 1 senador ha. Number 1 senador. Number 1 senador. Huwag nyo na yung paulitin, guys. Walang kwenta. Wala. Promise. As in, wala. Mukha lang meron, pero utak, wala.